May gumawa ng video regarding sa first ever podcast si Mami Oy na Fowler's Position sa aking first episode na si Sasa Girl. Sasagutin ko po itong video na to kasi marami pong humihingi ng explanation ko at siya din ay hinihiling na ma-address ko itong issue na to. Sa intro ng podcast ko, nasabi ko na kaagad kung bakit ko binuo ang podcast na to. Mahaba yun at una pa lang sinasabi ko na kaagad na matapang nating pag-uusapan lahat. Kumbaga, open tayo sa opinion ng lahat. Etong nagko-call out sa akin, sinabi niya na okay naman talaga yung podcast ko all in all. Pero etong part na to, sa dulong part, ay talagang na-disappoint talaga siya. Medyo na-disappoint na ako kay Mami On. Sinabi niya po na siya po ay na-disappoint at nalungkot na inilagay ko yon, na kumuha ko ng iba't ibang sides at inilagay ko yung clip na yon. Una, ako po ay parte ng LGBT at isa po akong bisexual. Very open po ako dyan at sobrang open po ng buhay ko. Actually, kilala din po ng mga tao, yung mga naging ex ko, mga babae, at vinavlog ko yan. Ninang din sila ng babies ko. At bilang parte ng LGBT community ay hindi ko po gagawin. From Mami Onya, hindi ko po gagawin na ipahiya yung kapwa ko. Unless nagkakaputang inahan kami. Double check nyo kung appropriate ba i-add yung clip na yan. Pangalawa, yes po, nag-double check kami. Alam niyo po ba na ang aking researcher at ang aking writer ay isa din pong bading. Even siya po ay hindi na-offend. At tinanong ko ni si Sasa Girl, Sasa, na-offend ka ba na nilagay ko yung part na yon sa podcast na in-upload ko? At even si Sasa rin, sinabi din sa akin na hindi ako na-offend ba kasi very open ako sa opinion ng lahat. Pangatlo, ito yung pinaka nasa puso ko kung bakit ko din talaga to ginawang first episode ever. Kasi napakadaming pong kabataan ang po pwedeng hindi mapigilan na manood sa podcast ko o makinig sa podcast ko. Nakatulad ni Sasa na nagkaroon o pinagdaanan yung identity crisis at makatulong kung sino ba talaga yung pagkatao niya. At kung may confusion at piliin niya na mag-out, ay mai-expect niya kung ano ang mga ibabato ng mga salita sa kanya ng mga tao, kung saan sila nanggagaling. Hindi puro good sides lang yung ipapakita ko. Kumbaga, realidad ng buhay. Yes, opo, sobrang grabe yung support ko sa co-LGBT ko kasi nga party ako niyan. Pero ikiklear ko lang din po, this is not to promote to be gay like me. This is not to promote to be straight. This podcast is to promote being open-minded about your sexuality. Pang-apat, hindi rin po ako perfect. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Actually, dahil nga sa podcast na to, ako po ay na-correct din. Maiba lang. Sinabi ko kasi doon na nag-aral si Ate Marie ng nursing at sinabi ko na, Sasa, alam niyo ba, nurse ang ate ko, nurse si Ate Marie. Pero hindi siya nag-board exam. Napakadami po nag-comment and I stand corrected. Hindi ko po alam until now na hindi mo pala po pwedeng tawagin na nurse kapag hindi siya nag-take ng board exam kasi ganun ang ate ko. Ayoko na siya na pumunta ng ibang bansa kaya hindi ko na po siya pinag-take ng board exam. Sabi ko, tayo nang tapusin. Gusto ko mag-vlog na lang tayo. So, mali po ako at itinatama ko. Ang dapat pala natawag ko sa ate ko ay isang nurse graduate, hindi nurse. Huwag na po kayo magalit. Kino-correct ko na po. Actually, napakaganda nun. Sinabi din ni Sasa sa podcast namin na, uy guys, baka mali kami, correct yun din kami. Kaya ito, tumatanggap din po ako ng POV ng ibang tao, ng opinion ng ibang tao. Uulit-ulitin ko po. Ito po kasi talaga yung goal ng podcast ko, ang maging open-minded po tayo sa lahat. Okay, pang-5, balik po tayo sa pagsagot ko regarding sa video. Sa bandang dulo po, makikita nyo, ako po ay nagpakita ng opinion ng isang doktor, ng isang attorney, at ng sasimbahan. Tulad ng sabi mo, nalungkot ka sa ending dahil ang salita ng Diyos ay nagke-create ng harmful environment sa LGBT. And it creates like a harmful environment, lalo na sa LGBT community. Hindi po yan totoo. Ang maging maalam tayo kung bakit tayo binabato ng ibang tao ng masasakit na salita na iba ang pinaniniwalaan nila ay hindi po harmful. Mas harmful po yung hindi mo alam kung saan sila nanggagaling. At kung talagang pinakinggan mo at isinasa puso mo yung salita ng Diyos, sa explanation ng video na in-upload ko, ay hindi ka masasaktan. Hindi po dapat natin kine-question ang pagkalat ng salita galing sa Bible. Hindi po ako nagmamalinis, hindi ako para magbanal-banalan dito. Bastos nga yung bunganga ko Palamura po akong tao, hubadera ako. Very open ako. Para nga sa mga tao, wild po ako. Medyo pangit din talaga din yung ugali ko. Wala naman pong perpekto. Tulad din po ng mga nakakasama ko na parte ng LGBT community, pero nagsisimba at nananampalataya sila. Sila mismo mag-asawa kahit hindi po sila napagbigyan ng pagkakataon na sila ay maikasal sa simbahan, ay nagsisimba po sila.
Ang nakakalungkot lang, yung ending. Ito yung part na sinasabi ko. Hindi po tayo dapat malungkot sa katotohanan. Yan naman ang palagi maaasahan nyo mula sa akin kung bakit nyo ako minahal. Na doon ako palagi sa totoo. And I disagree sa sinasabi mo. Why not create a safe space na lang, 'di ba? Instead of creating more hate, I just want to clear, I did not do this to create hate. Kabaliktaran po. to remove that specific clip sa video na yun. So no, hindi ko po i-delete ang video, hindi ko po i-remove ang clip. Sa totoo lang, napakamahabang usapin po talaga nito. But alam nyo, at alam ko, sa puso ko, I support my co-LGBT family by spreading love and acceptance. And being open na, sige, i-bash nyo ako. Kaya kong tanggapin yan. Kailangan kong tanggapin dahil ang ginawa kong podcast ay isang podcast na wala pong kinakampihan. Kung para po sa inyo ay nakaka-disappoint at nakaka-trigger ang podcast ko, gusto kong malaman nyo na ganun din po ang naramdaman ng ibang straight na nakaka-offend din po na unang ginawa kong podcast ay ang topic ay tungkol sa puwet, tungkol sa AIDS, tungkol sa kabadigan, na hindi support sa LGBT. So, inuulit ko po, sige lang po. Tatanggap lang ako ng kung ano man ang opinion ng lahat. Open ako dyan. Kasi wala namang gumagawa nito eh. Walang naglalakas ng loob, kundi ako lang po. At kung after all ng explanation ko na to, ay madami ka pa din sasabihin, ayaw mo pa din talaga yung parte na yun, dapat hindi yan nakalagay dyan, dapat hanggang dito lang, hindi mo pa din talaga siya nagugustuhan, o may parte ka pa din na hindi nagugustuhan, ay pasensya na po, ang ibig sabihin po noon, ang podcast ko po ay hindi po para sa'yo. Napakadami pong YouTube channels na mas matutuwa po kayo, or ibang content creators na mas magugustuhan nyo yung mga podcast nila. At pwede nyo din po ako na i-unsubscribe, o skip po yung video ko pag dadaan po sa feed ninyo. Tatanggapin ko po yan. Una pa lang talaga, tinataga ko talaga yung loob ko na, kailangan mo tanggapin, Tony, na marami mag-hate sa'yo sa parte na yan. Maraming po pwedeng ayaw na sa'yo. Yun, at sana nasagot ko po yung tanong mo. Maramdaman mo sana yung purpose ng message ng ginawa kong podcast. Baka sakaling maiba yung pag-take mo. Sa mga nagtataka kung ano po yung sinasabi ko, ako po ay may upload ng podcast sa YT ko, sa Spotify ko, every Friday ng 7 p.m. Ang tawag po doon ay Founder's Position. At bilang ako na bumuo nun, as ginawa kong first episode ay LGBT ang topic dahil parte po ako nun. Naniniwala po ako kung gusto natin na marinig nila tayo, ay makinig din tayo sa kanila. Kung gusto po natin na tanggapin nila tayo, ay tanggapin din po natin kung ano yung pinaniniwalaan nila. Gusto ko lang talaga mag-spread ng good vibes, ng love, ng support sa bawat isa. Marami po magiging guest sa podcast ko at marami po kayong makikitang gantong klase. Tulad ng intro ko, tatapusin ko to ng outro na matapang po natin pag-uusapan ng lahat. At para sa akin, ang the best position ay napunta ako sa isang posisyon na kaya ko pong gamitin ang platform ko para maglabas ng mga katotohanan. At ayoko maging plastic, hindi ko lang to sinagot para sagutin yung tanong nung nag-video, kundi para alagaan yung pagmamahal sa akin ng mga bading na katulad ko. Kasi alam kong grabe din yung suporta niya sa akin, kaya mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan. Hindi ko po intensyon kung nasaktan kayo. At kung meron man, pasensya na. At may intindihan ko kung yung podcast ko ay hindi nyo rin po masusuportahan. Thank you po sa time nyo. Thank you sa pag-call out kay Mami Oni. Bye!